Walat sa hindi tayo, ang Diyos na ito ay buhay at alam niya ang ating puso. Amen? Praise God. Pagpapatuloy ko lang, yung pinag-uusapan natin, truth hurts, continuation, at papunta tayo sa truth heals. Sabi ng Hebrews chapter 5, verse 11. Hebrews chapter 5, verse 11. Praise God. Anong version yan? Hindi yan, Apostle Serge Lamyasa. Yan. Praise God. Praise the Lord. Marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit, mahirap itong ipaliwanag sa inyo. Masakit tong salitang to. Bakit? Dahil ayaw ninyong umunawa. Pinakamahirap kausap, yung ayaw umintindi. Yung sasabihin mo, ibang iniisip. Tama? Praise God. Hallelujah. Verse 12. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Mga tagapagturo na kayo ngayon dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Isipin mo at mag-evaluate ka. Praise God. Gaano ka nakatagal umaten? Gaano ka nakatagal? Sinabi mong, nakilala mo si Lord. Praise God. Hallelujah. Pero ang paglago kasi ay hindi yan patagalan. Yung iba talaga matagal. Yung iba naman talaga ayaw talaga umunawa, ayaw talaga umintindi, ayaw talaga magbago. Pero ito ay mga salitang ito na kung saan masakit ito pero kailangan nating tanggapin. Katotohanan to eh. At ang masakit, kung masakit, pakinggan mo, gawin mo ng magkakaroon ito ng, praise God, pagpapala sa buhay mo kung susundin mo. Praise God. Sabi niya, ngunit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi pa ninyo kaya ang matigas na pagkain. Ang gatas ay para kanino? Sa sanggol, sa baby. Tama? Praise God. Hallelujah. Ay yung magsimula ka, pagbago ka, na kung saan iniintindi ka, binibigyan ka ng mga liway, mga luwag, dahil bata ka pa eh. Praise the Lord. Amen? Ipagtitimbla ka pa ng gatas, paliliguan ka pa, eh understandable yon. Praise God. Understandable yon. Ano yun? Walang sa... Asan yun? So, dapat i-adjust din natin yan. Yung kabitan lang. Yung pinagsasabitan. Okay. Dati, mainit dahil walang aircon. Ngayon naman, maliwanag dahil may aircon. Manmili kayo. Anong gusto nyo? Praise God. Ulitin ko, magsimula ka sa mga nintindi, pinagbibigyan ka, bakit? Kasi sanggol ka pa lang eh. Ang sanggol, paliliguan mo, di ba? Praise God. Pagtitimpla mo, gagawa mo ng pagkain. Pero pag hindi ka na sanggol at ganun pang gagawin mo, biruin mo, hindi ka na sanggol. Isipin mo na lang, kung si Joey, paliliguan mo pa. Isipin mo na lang. Oh. Isipin mo na, si Joey, si Ambe, itong tatlong itlog. Paliliguan mo pa, isipin mo na lang, nakakatuwa ba yon? Hindi nakakatuwa, nakakatawa, but the thing is, nakakaasar. Tama? Praise God. Kaya yun ay, kumbaga saan hindi ka na sanggol, na nangangailangan ng gatas dahil hindi pa ninyo kaya ang matigas na pagkain. Ano pa? Verse 13, sapagkat ang taong sa gatas na bubuhay ay tulad ng sanggol na hindi alam kung paano mamuhay ng matuwid. Ngunit, sabi ng verse 13, ang mga taong matigas na pagkain ang kinakain ay tulad ng taong nasa sapat na gulang at sinanay ang isip na alamin kung ano ang mabuti at masama.
May napapanood kayo ngayon, siguro sa Reels o kaya sa YouTube, na kung saan sanggol, sabi niya, sawa na sa gatas, kumain ba naman ng burger yung sanggol? May nakita na kayong ganon? Kumakain yung sanggol na kumakain ng burger, papanood, kami dalawa lang pala nito net nagkakaintindihan dito. Yung ganon, matatawa ka. Kasi ngayon yung mga bata, ang cute di ba? Isa naman yung isang batang lalaki, kaboses ni Digong. Yung babae, kaboses naman ni Sarah. Pero ito, sanggol kumain, sabi, sawa na sa gatas, burger ang kinain ng sanggol. Bira, di ba? Kaya nga, anong sabi dito? Sinanay ang isip na alamin kung ano ang mabuti at masama. Maganda ito. Maganda ito. Kailangan sanayin. Kaya nga, turuan mong iyong sarili na makinig at sumunod. Hanggat di mo natututunan yan, hindi ka lalagot, hindi ka magmamature. Hindi ka rin magtatagumpay. Praise the Lord. Kaya mahalaga na makawala sa pagiging sanggol. Makawala sa pagiging sanggol. Pahalagahan yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Praise God. Na kung saan pinagtiyagaan niya tayo, karapat-dapat din lamang na mag-mature ang bawat isa. Lumago. Amen? Pinahalagahan tayo ng Panginoon. Ay pahalagahan din natin siya. No matter what, gaano ka kabisi, may trabaho ka. Kung pagod, magpahinga. Pero kung magpapahinga ka, huwag mo naman tagalan. Maging sa trabaho, may leave na allowed. At pag yung allowed leave, may compensation. Pero pag sumobra ka doon, wala na. Delikado nun, matanggal ka pa. Kung sa trabaho, na kung sobra-sobra ka na sa leave, natatanggal ka, kay Lord, gagawin mo yun. Kaya nga sabi kong pagod ka, papahinga, okay lang. But the thing is, huwag mong tagalan. Hello, amen? Kamusta ang bawat isa? Praise God. Are you growing? Are you maturing? Praise God. Ayoko nang marinig ang inyong sagot. Si Lord na ang bahalang ang sagutin nyo. Kasi alam naman niya ang puso natin at isip natin. Amen? These are truths na dapat natin talagang matutunan. Okay? Praise God. Tuloy ko, sa Hebrews chapter 6 naman. Hebrews chapter 6 verse 3. At kung loloobin ng Diyos, magpatuloy nga tayo sa malalim na aralin. Loloobin ng Diyos na magpatuloy saan? Sa malalim na aralin. Praise God. Ano yun? Verse 4. Sapagkat hindi na muling mapapagsisi at mapapanumbalik sa Diyos ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Warning to each and everyone. Ang pinakamahirap na mangyari sa buhay mo ay talikuran mo yung katotohanan na tinanggap mo, natutunan mo, ginawa mo. Pag narinig mo ng salita ng Diyos at tatakalikuran at babaliwalain mo, manumbalik ka sa dati, ang sabi niya, hindi na muling mapapagsisi at mapapanumbalik sa Diyos ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Praise God. Ito yung backsliding. But the thing is, hindi naman lahat, hindi ka bibiglain ng demonyo na hindi kagad dumating. Uunti-untiin ka. Uunti-untiin ka. Praise God. Sabi ko nga, ang baboy na pinakawalan naman, walang tali, bigyan na kayo siguro doon. Ewan ko lang sa iba, kung narinig nyo sa akin ito. Tapos nakawala sa kawan, ano ang gagawin mo? Mahirap papasukin yun. Ano ang gagawin mo? Kumuha ka ng pagkain, hagisan mo yung mga baboy na yon. Dudukwangin yung pagkain, tapos atras ka ulit, pupuntahan ulit yung pagkain, tapos ganyan, hanggang sa makaloob, makapasok sa kawan. Hindi mo nahahabulin yun. Sila yung kusa. Pero tingnan mo, gradual, unti-unti ang ginagawa para makapasok doon sa kawan. Tama? Ganyan ang gagawin ng demonyo sa buhay mo. Uunti-untiin ka. Kaya nga, maging matalino. Kaya sabi niya, nooy naliwanagan na ang kanilang isip. Naranasan nila ang mga biyaya mula sa langit. At sila'y naging bahagi ng mga tumanggap sa banal na Espiritu. So in short, may naranasan. Pero ang nakakatakot dyan ay yung talikuran mo. Kanina ay yung manatiling sanggol. Ngayon naman, pag nanatiling sanggol, papunta ka sa pagtalikod.
Sabi ko, last Sunday, kakong ganon, ay ano, sa Bible, percentage-wise, ang rapture 50%. 10 virgins, 5 ang nakapasok. Doon sa Luke, is it Luke 24? Na kung saan may dalawang naglalakad, yung isa nawala. 50% percentage-wise. Kailan natin to bigyan? Kaya nga, ang may takot sa the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Praise God. Pag may takot ka kay Lord, magkakaroon ka ng wisdom. Bakit? Takot kang suwayin siya. Ang salitang ito, baka ang rapture para sa inyo ay ganun-ganun lang. Na ganun na lamang, kababaw lang. Nako, hindi po. Kailan mo ka matatauhan pag naiwan ka na? We are on the last days. Praise the Lord. Hello, amen? Disiplina napakalaga. Meeting namin ng mga pastors dito sa Taguig kahapon. Ang kausap ko, medyo senior citizen lahat. Sabi niya, alam mo, kanahunan natin noon, nabubugbog tayo. Napapalo. Yung isa sabi niya sa akin, yan to. Sabi ko, nakaranas ako, kawayan. Lakas patatay ko. Yung kawayan na sakit. Sabi niya, yung pagtama nun, bakat kagad. Totoo yun. Ang pagtama nun, bakat kagad. Tatalon ka. Ngayon, gawin mo, may kaso ka. Pero nung nawala, disiplina. Sabi niya kung tutuusin, sabi niya kung titingnan natin ngayon, alin ang mas mabuti na tao, citizens of the Philippines, yung kapanahunan natin o yung ngayon? Ngayon, sabi niya, wala nang disiplina. Ang ipipilit yung gusto. Totoo. Praise God. Kaya nga Gen Z ba yan? Ang layo na sa A ng Z. Hindi magkadikit kasi itong Z. Pag ginanon mo, magkadikit na. Ibang-iba na buhay ng tao. Noon, pag bakla ka, tatago mo. Ngayon, proud ka pa. Noon, pag tomboy ka, tatago mo. Ngayon, proud ka pa. Pero, sinasabi ko rin pati sa live group ko sa Australia, sabi ko, si Lord nagbibigay din ng pagkakataon na yun. Nagbibigay din ng pagkakataon. Ano yun? Ayaw ko kung nakita niyo na, pero pinopost ng iba. Pati, nakita ko rin yun. Tapos pinost ng isang friend ko na kung saan, isang transgender. Pambihira, babaeng-babae. Nanalo na Miss Transgender. Babaeng-babaeng itsura. Ngayon, lalaki na. Tingnan niyo, pati si Bong, di pa niya nakita, nagandahan na. Yung ganun. Di ba? Yung ganyan. Pero, ano yun? Iniwan niya. Ngayon, lalaki na. Sa transgender. Praise the Lord. Glory to God. Buti na lang. Meron isang pastora, kahapon din, na pastora dito sa Taguig din, kausap din ni pastora, na kung saan nagpatotoo siya sa kanila, na kung saan dati ako lalaki. Pero ngayon, pastora na. Sabi ko may asawa, sabi hindi ka alam. Siguro. Bakit? Sabi niya may wedding ring eh. Sabi ko, hindi naman lahat ng may wedding ring, may asawa eh. Kasi yung iba nagpapanggap lang. Yung iba naman, may asawa pero walang wedding ring, nagpapanggap din. Nagpapanggap din. Gawin natin ang lahat ng buong katotohanan. Pagsambat pananampalataya natin sa Diyos na buhay. Amen? Isa sa boring na topic ngayon sa church. Sabi niyo ano? Kabanalan. Pag ang preaching mo ay kabanalan, boring yan. Praise the Lord. Boring yan. Pero yan ang napakalaga. Tatandaan niyo, God is holy. That's why we must be holy. Amen? Biruin mo, naranasan nila ang mga biyaya mula sa langit at sila naging bahagi ng mga tumanggap sa banal na Espiritu. Verse 5. Naranasan rin nila ang kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nadama ang kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Praise God. Verse 6. Ngunit sa kabila nito'y tinalikuran nila ang Diyos. Naku po. Ang mga ganyang tao ay imposible nang makapagsisipa at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat sa pagtalikod nila sa Diyos ay para na rin nilang ipinakong muli ang anak ng Diyos
sa krus at inilagay sa kahihiyan. Ito ay paalala habang may pagkakataon pa. Magsisi. A warning to each and everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Sana ang salitang ito ay bumaon ng malalim sa ating puso. Pag maging tigang ang ating puso na kung saan tumigas na. Praise God. Ito yung mga paalala habang may pagkakataon pa. Number 1, pag alam mong mali, huwag mong gawin. I repeat, pag alam mong mali, hello, amen? Bakit? Meron bang gumagawa ng mali? Kahit alam niyang mali, may ginagawa niya? May kilala kayong ganon? Meron, andito pa ba kayo? Praise God. Yung iba ginagawa pa rin. Sabi niyo, bakit? Maraming gumagawa kasi ba't siya? Bakit siya? Ba't siya? Ba't siya? Hindi porke tanggap ng lipunan ay tama. Praise God. Hello, amen? Not all legal are moral. I repeat, not all legal are moral. God. Siguro naman, kasi ang babaw naman ng English na yun eh. Hindi porke legal, tama, katanggap-tanggap. Amen. Darating ang oras, tatanggapin na yan. Nadidelay lang. Pero darating ang oras kasi, kaya nga kailangan natin ng mga mambabatas na mga may takot sa Diyos at may alam sa salita ng Diyos. Kasi silang nagde-delay para hindi mangyari yung sogil. Pero darating ang oras, papayagan na lalaki sa lalaki ikakasal, babae sa babae ikakasal. Pero kahit batas na yan, kahit paligal na yan, hindi pa rin yan katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kaya kung alam mong mali, huwag gagawin. Bakit? Kapahamakan yan eh. Hello, amen? Ngayon, daming naglilibin. Hindi porke marami. Kahit pa, darating nga ang oras pati yung tawag doon, yung abortion. Sa ibang bansa, legal na yan eh. Sa ibang bansa, abortion is legal. Pero, it doesn't mean tanggap ng Diyos. Hindi. Hello, amen? Kaya nga nung last Sunday, sabi ko, kung kayo nagli-live-in ka, kung gano'n, kausapin niyo ako. Kung ang katwiran niyo sa kanilang nag-iipon pa kami, kundi darating yung pag-iipon. Hindi darating. Kausapin niyo ako. Praise God. Pero pag naglilibin ka, hindi pa ako kasi sigurado sa kanya eh. Huwag muna kayo magsama. Kasi hindi ka lugod-lugod yun. Nakakatakot yun. Praise the Lord. Amen. Kasi paano kung datnan ka ng ganyang kalagayan? Ipinapangaral ko ulit, naniniwala tayo sa rapture. Na in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, darating si Lord, hindi siya bababa rito. Ito yung first phase ng second coming of Jesus Christ. Ang second phase kasi, bababa rito siya sa lupang ito. Ang first phase ay nasa alapahap lang. Lahat ng sumasampalataya sa Kanya, sa isang kisap mata, mawawala. Praise God. Pwede ngayon, makikita ninyo lang damit. Kaya pag ako'y nawala rito, inyo na tong relo ko. Inyo na tong magnet ko. Magnet to. Sa'yo na lang. Sige. Sa'yo na lang. Pag ako nawala, sa'yo na lang. Sa'yo na lang. Sa'yo na lang. Okay lang sa'yo? Okay lang. Okay lang sa'yo maiwan ka dito? Hindi. Hindi nga eh. Pag nawala nga eh, hindi nga eh. O pag nakinig, kumpletuhin. Kapahamakan yun. Joey, pag nakinig, kumpletuhin, intindihin. May isang preacher, sabi niya, ang asido ay mabuti sa mata. Narinig niya, dumaan yung, narinig niya, mabuti pala sa mata, may problema sa mata. Umuwi ka agad, kumuha ng asido, nilagyan ng asido yung mata niya, nabulag.
Eksakto inulit ng preacher, ang asido ay mabuti sa mata. Sumigaw yung nabulag ko. Sabi niya, sinungaling ang preacher yan. Di yan totoo. Nilagyan ko ng asido ang mata ko. Bakit nabulag ako? Sabi ng preacher, ang asido ay mabuti sa mata kung nais mong mabulag. Hindi tinapos. Hindi tinapos. Kaya nga, pag ako'y nawala, o pag kami nawala, yung anumang suot namin sa katawan, iyon na. Gusto mo, Joey? Hindi na. Buti naman nagbago. Yan, buti nagbago. Praise God. Dahil sa hindi kasya, ayaw mo na. Yan. Kaya nga, pag mali, alam mong mali, huwag gawin. Hello, amen? Amen. Kayo magbasa. Number 2. 1, 2, 3, go. Ulit. Mga lalaki. Pagkasalanan, iwanan. Mga babae. Pagkasalanan, iwanan. Tandaan yan. Kahit may nakakakita o wala. Praise the Lord. Habang may pagkakataon pa, inuulit ko. Pagkasalanan, iwanan. Praise God. Huwag pang hinayangan. Praise the Lord. Hallelujah. Number 3. Kayo ulit magbasa. Malakas. 1, 2, 3, go. Bakit wala? 1, 2, 3, go. May mga rhyme yan, ha? Pag walang patutunguhan, anong gagawin mo? You need to decide. Wala kang patutunguhan, eh. Desisyonan mo. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi kung hindi, sayang lahat ng mga pagkakataon. Sabi ko nga, biruin mo, naligo ka, tapos nagbihis ka. Pagkatapos mong magbihis, lumabas ka. O paglabas mo, may nasalubong ka. May nasalubong ka, sabi mo sa kanya, saan ka pupunta? Di ko alam eh. Halika, sama ka. Sige, sama ako. Biruin mo, hindi mo alam kung saan pupunta, sasamahan mo. Walang patutunguhan yun. Praise God. Ano yun? Sayang yun. Sayang yung mga pagkakataon ng ganon. Kaya nga huwag sasayangin ang mga pagkakataon. Amen? Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Ito yung panahon na kung saan. Kaya nga, praise the Lord. Mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Nang bawat salita ng Diyos na ating naririnig ay nagkakaroon ito ng kapangyarihan sa ating isip, sa ating buhay. Praise the Lord. Glory to God. Na maging passionate ka doon. Na tila baga, ito na yung huling araw. If this is your last day, what will you do? Yung iba, maglalasing ako. Yung iba, kakain na ako ng kakain. Yung iba naman, matutulog na ako ng matutulog. Ba't ko alam tong tanong na to? Question to sa Family Feud. Yan ang mga sagot din ng iba. Question niya. But the thing is, how about you? If this is your last day, what will you do? Hallelujah. Hindi ba masaya ang ating topic? Praise the Lord. Glory to God. Sinasabi ko ito with love. With love and concern. Deep in my heart. With love and concern. Not condemnation to each and everyone. It's a love and concern. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi darating ang oras na ito, ibabalik ni Lord ito pagharap natin sa Kanya Babalik to sa atin ni Lord pagharap natin sa Kanya. Praise God. Kaya nga, habang nakikinig ka, kumikilos ba ang banal na Espiritu? O walang kumikilos? O walang nangyayari? Praise God. Sana, hallelujah, ito yung panahon na matauhan ang bawat isa bago maging huli ang lahat. Kaya nga sabi ko, yung 6 P's, dapat establish yan. Pagsamba mo sa Panginoon. Huwag ka lang basta kumanta. Kasi pwede kang makakanta nang hindi ka naman nakakasambay. Pwede kang nasa tono pero hindi ka naman nakakasampi. Bakit? Hindi lahat ng inihandog sa Diyos, tinatanggap niya
Praise God. Amen? Hindi naman lahat din ng sintonado hindi accepted. Praise God. Pero hindi naman lahat ng tono, ang nasa tono ay ano? Tanggap na tanggap. Yung iba nasa tono pero palinghado. Mali. Kaya sumamba ka ng buong puso. Praise God. Ng buong lakas. Amen? Ano pa? Pananalangin. Manalangin ka ng totoo. Di na baling may clip, basta totoo. Pero kahit naman kaganda, ang panalangin mo kahaba, kung hindi totoo, wala din yan eh. Hindi ka rin pakikinggan. Praise God. Pero hindi ko sinabing iklian mo lang, Lord, katulad din ng dati. Total naman, tanggap mo at alam mo, puso ko. Mali yun. Yung isang pastor, pero na kay Lord na. Ang prayer daw niya, kasi total naman si Lord all-knowing. Sabi niya, Lord, you know what I mean. Amen. E Bisaya pa. Lord, you know what I mean. Amen. Kaya nga, ayusin ang pananalangin. Sabi nga, pray without ceasing. Pwede kang nagdadrive na nananalangin. Bumabiyahe sa tricycle na nagpipray. Pero huwag kang magpipikit. Kasi darating ka na talaga kay Lord noon. Praise God. Tanging sibong lang nakakagawa noon. Na nagdadrive, pikit ang isang mata. Sibong lang nakakagawa noon. Praise God. Praise God. Talent niya yan, huwag niyong gagayahin. To be corrected is better than to be neglected. I repeat, to be corrected is better than to be neglected. Praise. Naintindihan natin? Mas masakit yun. Yung pinabayaan ka na lang. Sige, gawin mo hanggang gusto mo. Mas mainam pa yung pagsabihan ka at i-correct ka at pagalitan ka kesa naman hindi ka pinagsasabihan. Praise God. Hello, amen ba? Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi ng Proverbs chapter 27 verse 5, King James Version, open rebuke is better than secret love. Kasi sa totoo lang, kung mahal mo ang isang tao at alam mong mali, re-rebukein mo, pagsasabihan mo, pagagalitan mo, kesa mapahamak siya. Amen, amen ba? Amen. Praise the Lord. Tandaan niyo ito. Lalahanin niyo ito. Truth without love is brutality. But love without truth is hypocrisy. Praise the Lord. Kaya nga, ang katotohanan, without love, ano yan? Brutal. Pero yung katotohanan, without truth, hypocrisy yan. Kapaimbabawan. Hallelujah. Sana ang mga salitang ito ay matauhan ang bawat isa. Amen? Amen? Mabago ang ating perspektibo, mabago ang ating isipan, mabago ang ating pananaw. Praise the Lord. Hello, amen? Mahalaga po kasi ito eh. Handaan nyo, ang pananampalataya na wala sa gawa, sabi ng James chapter 2, verse 26 ba yun? Ano yun? Patay. Patay ang pananampalatayang wala sa gawa. Praise God. Amen. James chapter 1 verse 22 naman nakalagay doon, ay ano, alam mo pero hindi mo ginagawa, dinadaya mo lang ang iyong sarili. Life is a matter of perspective. Either you complain because roses have thorns, or you rejoice because thorns have roses. It's just a matter of perspective. Yan ang buhay. Amen ba yun? Kasi ano ang pananaw mo? Minsan magko-complain ka, bakit? Kasi naman tong rosas na to, tong rose na to, daming tinik. Itong namang magandang rose, pero dami namang tinik. Or matuwa ka. Bakit? Yung tinik, may rosas. Praise God. Amen ba? Kaya huwag ka, kasi naman itong mukhang itong daming tagyawat. Matuwa ka. Dahil yung tagyawat mo, may mukha.
Parang gano'n, roses, di ba? With thorns. Or, rejoice because thorns have roses. Praise God. Be grateful. Praise the Lord. Sa lahat ng bagay. Amen. Praise God. Kaya mo pa bang palakpakan si Lord sa ganitong sitwasyon? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Sabi ng Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan. Magsisimula na ako ngayon sa preaching na makakahinga kayo. Praise God. Why? Truth heals. Kanina, habol hininga. Praise God. Ngayon naman, hallelujah. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Pansinin ninyo, lahat ng version ng ating Tagalog ngayon, ASD. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil ako ay maamo at may mababang loob, makakapagpahinga kayo. Wow! Praise the Lord. Anong version? ASD. Verse 30, dahil madaling sundin ang mga utos ko at magaan ang ipinapagawa ko, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Amen ba yun? Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. God is holy. And what He says, He will do it. What He promised, He will fulfill. Amen. Why? He is holy. Amen. Praise the Lord. Banal siyang Diyos. Wala siyang mali. Kaya kung anong sinabi niya, gagawin niya. Kung anong pinangako niya, tutuparin niya. Amen. Bakit? Banal ang Diyos na sinasamba natin. Amen. Praise God. Hindi ba kayo masaya doon? Amen. Palakpakan mo si Lord. Come on. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, anumang sabihin, kahit anong situation ng buhay mo ngayon? Lugi ka ba? Anong situation ng buhay mo ngayon? Hindi ba maganda? Praise God. Pero may pangako ba si Lord sa'yo? Tandaan mo, He's a holy God. What He says, He will do it. What He promised, He will fulfill it. Remember this, God cannot lie. Di yan, isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos ay magsinungaling. Hindi siya magsisinungaling. Hello? Amen? Kaya nga, dapat tayo rin, kambuhayan natin na huwag magsisinungaling, magsabi ng totoo. Amen ba yun? Numbers chapter 23, verse 19. Hindi na ASD, pero sounds like ESV. Praise God. Hallelujah. Berhilyo yung V. God is not man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken, and will He not fulfill it? Maliwanag. Clear as crystal. Sabi ko nga, hallelujah, anong sinabi niya, gagawin niya. Anong pinangako niya, tutuparin niya. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Alam mo ba na yung nakuha mong word kay Lord ay gagawin niya sa iyo yan? Amen. Totoo siya? Ang kailangan mo lang magpakatotoo din? Gaano man katindi, ginawa ng Panginoon yan sa promise niya kay Abraham. Praise the Lord. Amen? Ang mga Israelita, it seems impossible na makalaya sa pagkaalipin sa mga Egyptians. Pero tinupad niya. Matindi yun. Praise God. Alipin, walang pagmamayari. Pero nagkaroon ng promised land. Mararating natin ang promised land natin? Mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin kung ating lalakaran at ating tatanggapin. Kasi tatandaan natin, ang Diyos na ito ay totoo. Anong sinabi niya, gagawin niya. Pinangako niya, tutuparin niya. Amen? Yan ang aking pinanghahawakan. At yan ang panghawakan natin as ABCI family. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Praise God. Verse 20, behold, I receive a command to bless.
He has blessed and I cannot revoke it. Wow, praise the Lord. Glory to the living God. Hallelujah. Balikan natin. Hebrews chapter 6 ulit. Verse 18. Sabi niya, this time, hindi naman ASD, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Saan siya hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling? Ang kanyang pangako at yung sumpa. Sumpa, oath. Hindi yung curse yan, kundi yung oath, panata. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Yan ang nagbibigay ng lakas sa akin bilang pastor ng ABCI family. Praise the Lord. Glory to God. Verse 19, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Wow, glory to the living God. Hallelujah. This means He made over our lives is true. Praise God. Every promise He made over our lives is true. Ibig sabihin yan, lahat ng ginawa niyang pangako sa ating buhay ay totoo. Even if we don't see it yet now. As of now, di pa natin kita. Pero totoo yan. Tutuparin niya yan. Mangyayari yan. Yung bigay niyang word sa atin, totoo yan. Mangyayari yan. Amen. Praise God. Totoo siya. Kaya nga ang gusto kong kasama rito ay totoo rin. Amen. Praise the Lord. Amen. Babalikan ko ulit. Totoong sumasamba. Totoong nananalangin. Totoong nagbabasa. Totoong nakikinig. Totoong naglilingkod. Totoong nagbibigay. Dahil yan ang kanyang gagantimpalaan. Praise the Lord. Amen? Huwag katamayaran ang magbasa. Lalo na. Kaya nga mababasa natin ang buong Bible. Yan, kaya sinula. Isa-isang chapter lang. Very simple yan. Hindi ka aabot ng 2 minuto, kahit ng 1 minuto, lalo mo ng iba. Kaya huwag katamaran. Nasabi niya, bago ka pumikiti, sandali lang yun eh. Pero huwag ka magbabasa ng nakahiga kasi tulog ka talaga. Pagsamba ka, huwag katamaran. Praise the Lord. Hello, amen? I repeat, this means every promise He made over our lives is true. Even if we don't see it yet. Di mo pakita sa ngayon. Praise God. Hallelujah. Sa ngayon, as of now, di mo pakita. Pero totoong mangyayari yan. Ano lang kailangan? Katapatan at katotohanan. May kasamang katuwiran. Sundin mo lang yan. Makikita mo. Praise the Lord. Amen? Magkakaroon ng distinction. Yung totoo at hindi. Praise the Lord. Amen? Yung totoong alagad at hindi. Praise the Lord. Yung totoong believer at hindi. Magkakaroon ng distinction yan. Praise God. Alam mo kasi, pag hindi totoo, kukupas. Pag hindi totoong ginto, kukupas. Praise the Lord. Amen ba? Pag hindi totoong buhok, lilipad yan. Saan ba yung nakita ko na kung saan hallelujah, ang ganda ng buhok ko, ganyan. Oo, pinakita ko yan. Pagkatapos ng humangin ng malakas, hindi dito kundi dito sa likod, gumanyan, Gumanyan yung natakpan tuloy yung mukha. Sa halip na ganito, gumanyan. Ang hindi totoong ngipin, nalalaglag yan. May napanood ako sa Japan, yung sa YouTube, na kung saan, payabangan ng cellphone. Yung isa sa bag, yung isa nagring, kinuha sa sapatos, Tapos yung isa naman pinatalikod yung katabi, nandun pala yung cellphone, gano'n. Ang bira. Yung isa matindi. Bakit? Gumanyan sa ulo, kinuha yung korting cellphone talaga yun. Tapos hello. Pambirang tindi. Payabangan matindi. Ma-expose at ma-expose ang hindi totoo. Bakit? Hindi yan hanggang wakas.
Ang Bible nagsabi, Matthew 24, ang mananatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Praise the Lord. Hello, amen? Ano ang tanggap mo sa salitang ito? Praise the Lord. God never made a promise that was too good to be true. He never made a promise that was too good to be true. Yung iba. Praise the Lord. Pag politician, lalo na pag scammer, too good to be true. God has promised to supply all our needs. What we don't have now, we don't need now. As of now, lahat yan may now. I repeat, God has promised to supply all our needs. Do you believe that? Do you believe that? He will fulfill that. Praise God. Ngayon, kailangan mo, ibibigay niya. Praise God. Hallelujah. Yung kailangan mo, yung kailangan mo. Home credit. What we don't have now, we don't need now. That's why I don't answer now. Hallelujah. He will meet our needs, not our greeds. Praise the Lord. Basta, mga rhyme yan. Bahala na kayong mintindi, pero simple lang naman yun. Praise God. Naintindihan natin? Amen? Praise the Lord. When you trust God to fulfill the promises He's given you, all the forces of darkness cannot stop God from bringing your dreams to pass. Mag-sink into, hallelujah. Pag pinagkatiwalaan natin, natuto pa rin ng Diyos ang mga pangako niya sa atin. Lahat ng pwersa ng kadiliman ay hindi kayang pigilan na dumating, mangyari ang pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isang tapat naglilingkod sa Kanya. Amen. Palakpakan mo nga ang Diyos na buhay. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! 1982 ko pa nakilala si Lord. 43 years. Yes, nangailangan. Yes, hallelujah, na kung saan napunta sa kung anumang mga sitwasyon. But the thing is, tapat ang Diyos until now. Walang pagpababaya sa buhay ko. Praise God. May mga problema, may mga tila baga, kala mo, hindi mo na malulustahan, hindi mo kaya. But the thing is, God is a faithful God. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hello, amen? Amen. Hallelujah. Our God is a faithful God. Amen. No matter what, He's a faithful God. Be faithful to Him. Praise the Lord. Huwag babaliwalain to. Praise God. Hallelujah. Daming nawala rito. Pero, hallelujah. Nabasa ko, sa huling araw, marami talaga. May mangyayari talagang mga ganung mga bagay. Pero kasama rin ngayon na ginagawa ng Diyos. Hallelujah. Ay ano? Hallelujah. Pati yung mga nawala, nire-restore niya. At magamit ka dyan na ma-restore din yung nawala. Pero bago mo gawin yun, ikaw mismo, restore din mismo. Pero hindi lahat mababawi. Hindi lahat mababawi. Hindi lahat ng bagyo ang dala perwisyo. May bagyo ang dala paglilinis. Tama ba yon? Nakakita kayo ng baha, di ba? Wipe out lahat ng dumi. Kaso nga lang, may tambakan yun. Pero kung nadaanan ka, nalinis. Yung natambakan ka, pasensya siya. Praise the Lord. Kaya nga, this time, let's declare this. Lagay natin sa puso natin to. Tapos basahin natin lagi ang Isaiah 60. Pero ito, praise God, i-declare natin to. Tayong lahat ng buong puso. Isaiah 60:22 NLT version. Lahat tayo. Lahat tayo. 1, 2, 3, go!
Sandali. Dapat sabay-sabay. 1, 2, 3, go! The smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, God will do it. Amen. Amen. I, the Lord, will make it happen. Do you believe that? Tingnan niyo po sa Tagalog. Yan sa Tagalog. Sabay-sabay naman natin na i-deklara sa Tagalog. Sa Tagalog. Anong version? Praise God. 1, 2, 3, go! Kakaunti sila, ngunit dadami sila. Sila'y kapuspalad, ngunit sila'y magiging makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ang gagawa nito pagdating ng takdang panahon. Isa pa, deklara ulit. 1, 2, 3, go! Kakaunti sila, ngunit dadami sila. Sila'y kapuspalad, ngunit sila'y magiging makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ang gagawa nito pagdating ng takdang panahon. Praise the Lord. Palakpakan mo nga ang Diyos na buhay. Hallelujah. Di ba? Patapos pa lang. Praise God. Pero, na-excite ba kayo? Yes. That's the truth. Truth heals. Yes. That's the truth. Praise the Lord. Kung magpapatuloy ka ng buong puso, glory to God. Hallelujah. Amen? Kaya nga sabi mo sa katabi mo, patuloy ka ng buong puso. Lakasan mo. Praise God. Ideklara mo ng buong puso. Pero pag hindi mo naman ideklara ng buong puso, it's up to you. Praise God. The Lord knows everything. When God makes a promise, faith is the currency that buys it. Kaya nga ito praise God. Oh, bakit ayaw Praise God. Pag nagbigay ng pangako ang Diyos, ano ang currency na dapat mong gamitin? Ano yung currency? Ano yung currency mo? Alon, current. Ano yung currency? Alin? Ano ang currency ng Pilipinas? Ano ang currency ng Mexico? Praise the Lord. Ano? Mexico? Ano ang currency ng Vietnam? Palayo mo yun dati. Dong. Pag nasa Vietnam tayo, magiging milyonaryo ka. Ang 5,000, mamera. Ang nakaraan, won naman, pambihira. Yung pera mo, pambihira, pinalaki. Pero mas matindi ang Vietnam. Praise the Lord. Kakaroon tayo ng church sa Vietnam. Praise the Lord. Sama niyo sa prayer yan. Magkakaroon tayo ng church sa Vietnam. Praise God. Papadala natin si Joey doon. Hallelujah. Ayos, Joey? When God makes a promise, faith is the currency that buys it. Praise God. Pero alang-alang meron. Kasi sa totoo lang, pag naging lahat ng ito, yung pag-anim ng fulfillment yan, ihahayo ka. Pero, hallelujah. Glory to God. No matter kahit anong mga kamalian mo ng nakaraan, basta't ang nakaraan, iwanan mo. Kaya nga pag may mali, huwag gawin. Pag may kasalanan, iwanan. Pag walang patutunguhan, desisyonan. Amen? What God has planned for us, nothing can stop us. Praise the Lord. Amen? Mangarap tayo. Pagkapamilya ka, mangarap ka. Tandaan mo ang mga salitang ito. Tutuparin ng Diyos ang mga salitang ito. Ang makikiisa, mapagpapalang. Praise the Lord. Amen? Gawa 5:39. Ngunit kung galing ito sa Diyos, hindi nyo sila mapipigilan. Baka lumabas pa na ang Diyos na mismo ang inyong kinakalaban. Naririnig mo, mangyayari kaya yan? Galing sa Diyos yan, mangyayari. Mahirap niyan. Pag hindi mo pinaniniwalaan, kakalabanin mo pa ang Diyos.
Acts 5:39. Amen? Patapos na ako. What we will do? Anong dapat natin gawin? Ito ang dapat natin gawin. Pakibasa. Dapat natin gawin? 1, 2, 3, go! Do you believe the promise of God? Do you believe the vision that God has given unto us? Will you be a part for the fulfillment of the vision? Praise the Lord. Are you sure? Bakit commitment? Ang nakalagay doon, committed or commitment and consistent. Committed and consistent. Why? Without commitment, you will never start. But without consistency, you will never finish. Tignan mo, pag hindi ka nag-commit, hindi ka makakapag-start na magbasa ng Bible. Genesis 1 to Revelation. Pero, pag hindi ka rin naman naging consistent, hindi mo matatapos. Baka nga Book of Genesis lang, hindi mo pa matapos eh. Ang pinakamasaklap niyan, kung yung Pilimon, hindi mo matapos. Nabasa mo na ba ang Pilimon chapter 2, Bong? Nabasa mo na? Ang Pilimon chapter 2, nabasa mo na? Hindi ba? Ano? Nabasa mo na ba? Hindi ba? Sagot! Nabasa mo na, hindi ba? Hindi pa? Hindi mo talaga mababasa yun. Kasi isang chapter lang yun. Without commitment, you will never start. Take note for that. Without consistency, you'll never finish. Praise God. Amen? Amen. Tumayo ang bawat isa. Praise the Lord. Gawin mo to ng buong puso. Habang nakatayo ka dyan, praise God. Pumikit ka, concentrate on God. Kung may kasalanan, pagsisihan. Nuulit ko, hindi tinatago. Inaamin sa harapan ng Diyos. Kahit hindi alam ng katabi mo, kahit hindi ko alam, pero pagsisihan mo. Kaysa naman, mapahamak ka. Pag may kasalanan, iwanan ang kasalanan. Pag mali, huwag gawin. Pag walang patutunguhan, desisyonan mo na. God knows our heart. He knows our mind. Why not sabihin mo sa Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Ayoko pong tumalikod. Ayoko pong manatiling sanggol. Just talk to God. Be truthful to Him. Truth heals. Truth heals. Hallelujah. Holy Spirit, Ikaw maglinis ng puso namin, ng isip namin. Patawarin mo kami, Panginoon. Forgive us, Lord. Mamahalin ka namin ng buong puso, ng buong katotohanan. God is giving us another chance. Just come to Him. Humble yourself. Be truthful. Sabihan mo na ang Holy Spirit pakialaman ang iyong buhay. Let there be a mighty conviction. Just pray. Wala mo nang gagawin ngayon. Sige lang, mag-pray ka muna. Hallelujah. Allow the Holy Spirit. Yes, Lord. Kung may dapat pagsisihan, huwag mo nang ipagpaliban pa. Kung may kasalanan, huwag mo nang ipagpaliban pa. This is a warning to everyone. Huwag mong antayin na judgment ang ibagsak. Kakatakot yun. Repent now.
Repent now. Sabihin mo sa Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Oh, bless the name of the Lord. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit. Bawat isang nandito, Panginoon, alam mo ang puso at isip ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Bawat isa, itaas mo ang iyong dalawang kamay. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, Lord. Yes, Lord. Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Kausapin mo po ang bawat isa, Panginoon. Kausapin mo po ang bawat isa, Panginoon. Magmamature. Magiging masunurin, Panginoon. Oh, bless the name of the Lord. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Touch your people, God. Touch your people, Lord. Joy to those who humble themselves. Warning to those who do not. Ito'y babala ng Panginoon. Pag may kasalanan din iiwan, nakakatakot yan. Huwag antayin. Nakakatakot yan. Ako bilang tatay nyo rito, ako na nagsasabi sa inyo, nakakatakot ang magpatuloy sa kasalanan. Hindi maitatago yan ng habang panahon. Lord, I pray, oh God, for a mighty conviction, Lord God. Let there be repentance, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, bless you, Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Bless the name of the Lord. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent to any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plans. That's just the way it is. One more time. You are not a God. You are not a God dependent, created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plans. That's just the way it is. For you are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are not a God whose power none can contend.
You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. Oh, you are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unshakable. You're unshakable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. Lord, you're unchangeable. Unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Thank you, Lord. Thank you, God. You are God alone, Lord God. Hallelujah. Thank you for what you have done, Lord. Holy Spirit, itong buong week na ito, Panginoon, entire this month, Lord, Holy Spirit, pakialaman mo ang aming buhay. Mga bagay na mali, tulungan mo ang bawat isa, hindi na gagawin. Pagkasalanan, Panginoon, iiwanan. Pag walang patutunguhan, Panginoon, ngayon palang didesisyonan na, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa salita mo. Salamat po, Panginoon, dala nito'y pagbabago. Dala nito, Panginoon, ay porsigido, desidido, determinado, susunod, maglilingkod sa iyo. Establish sa amin ng pagsamba, ang pananalangin, ang pakikinig, ang pagbabasa, ang paglilingkod, at ang pagbibigay. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isang nandito, pati yung mga nasa online. Sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Malakas na palakpak sa Diyos ang lahat. Praise God.